So napakalaking indicator ng alignment sa tunay na lifestyle na dapat nilang makamit kung makukuha yung SALN, para malaman kung align ba ang net worth nila sa sahod nila. Ano yung mga sources ng income nila? Naggamit ba ng posisyon para paboran ang mga kumpanyang meron silang conflict of interest? Isama mo pa yung proposal niya to penalize commentaries regarding SALN. Isang kabulastugan. Also, freedom of expression, freedom of speech. Gusto mong tanggalin yan kasi, nakakuha na yung tao ng SALN and pwede nilang lagyan ng komentaryo o kaya na may ibalita yung SALN, yung laman ng SALN nila. Hindi dapat yan kinikriminalize yung mga mayayaman at more than komportable ang pamumuhay habang ang sambayan ng Pilipino ay hindi makasurvive sa kasagsagan ng pandemya. And yes, of course, the reporters or the people who will report on those SALN will contrast that sa mga pamumuhay ng tao, lalo na yung mga hirap sa buhay-buhay, hirap sa day-to-day ng pandemya. Yung mga hindi makatanggap ng nararapat sa kanilang mga ayuda. What I am proposing is to make stringent penalties that anyone who makes a comment on the SALN of a particular government official and employee must likewise be liable for at least an imprisonment of not less than 5 years. No more, no less. Now, hindi lang yun katangahan. It is blatantly out of touch. Bakit? May pinoprotektahan ba? Si Trillanes nga, siya na nagsabi na kaya siya nag-file ng kaso kanila Duterte at Go ay dahil wala na yung protector nila sa ombudsman. Na-expire na yung 7 years na termino niya. I am very